Hello mga titara! Samahan nyo kami ngayong araw! For today's video, may pa-surprise si Bebe Pau Pau. At ang dami naming ganap today. Nagulat nga ako mga ti dahil may pa-surprise flowers pa si Bebe Pau Pau. Kinuntsaba niya nga dito yung kapatid niyang si Ella. Para nga ma-surprise ako ng flowers. May atraso ka, no? Ba't ang sweet mo? Char! Gabi na nga yan mga ti at biglaan niya lang yan naisip. First time. First time mo yung binibigyan ko sa isa niya. Sa Pinas. Quick story time nga mga tinong nililigawan niya ako, binibigyan niya ako ng flowers. Pero dito nga sa Japan, sobrang mahal talaga ng flowers, kaya pa isa-isa lang. Dati talaga hindi ko masyadong na-appreciate to kasi nalalanta lang. At saka dahil hindi alam ni mama na may boyfriend ako, hindi ko alam kung paano ko iuuwi kung ganyang kalaking bouquet yung ibibigay sa akin. Char! Kinabukasan, bumisita nga pala kami sa lolo't lola ni Bebe Pau Pau. Hindi naman to ganun kalayo, kaya nakarating kami agad. Pagkadating nga namin dito, nagulat ako dahil para lang tong yung sa Batangas, kung saan din nakalibing yung lolo at papa ko. Medyo mainit nga nung mga araw na yan mga ti. Si Lola Jubing nga kakawala lang nung March. Nakalungkot nga at hindi ko pa siya naabutan at hindi rin ako makauwi nung burol niya. Dahil nga busy ako nun sa work. At si Bebe Pau Pau nga nag-aalangan siyang umuwi. Pero sabi ko nga sa kanya, last niya nang makikita yung lola niya kaya dapat uwian niya to. Pera mababalik pero yung last nakita mo sa lola mo, hindi mo na yun mababalikan. At kinumbinsi nga namin siya ni Cholo. At buti naman nakinig siya sa amin mga ti. Pagkabalik niya nga ng Japan, nagtithank you siya sa akin kasi pinilit ko daw siyang umuwi. Kasi daw sa huling sandali nakita niya yung lola niya. Kahit hindi ko nga siya makumbinse, ibubuk ko na lang talaga yung flight niya mga ti. Dahil alam ko rin na nasa huli yung pagsisisi. Pagkatapos nga namin doon umuwi na kami dito sa bahay nila at nakita ko tong mga sisiw. Alala ko tuloy bigla yung kapatid ko. Dati kasi nung maliit pa siya, nag-aalaga rin siya nito nung umuwi siya nung Pilipinas. Pagkapahinga nga saglit, naisipan nga naming ipasyal to si Saki. Hiniram nga namin ulit tong motor ni Kuya Patrick. At naisipan nga naming mag-SM. Habang nagmumotor nga, nagulat ako dahil may sinasabi si Saki. What's that, Saki? May kaskasero pala tong batang to dahil lang sinasabi niya nga dyan ay faster ng mana sa tito. Char! Siguro mabilis magpatakbo pa ako. Mabilis yun, diba? Pass daw, Kuya Patrick. Nagtataka nga kayo ba't nakakapag-video ko at hindi ako natatakot ma-hold up sa loob pa daw to ng subdivision. Sinabihan nga ako ni Bebe dyan na paglabas namin dito ay wag na daw ako mag-video at baka mas-snatch pa ako. Nilipat na nga si Sak kasi para ba namang siya hinihele. Nagulat kami, tulog na nga pala siya sa harapan. Tapos tinanggal ko na nga rin pala yung helmet niya dahil tignan nyo, pawis na nga siya. Pumasok nga pala kami dito sa SM at pumunta kami dito sa may mga laruan. Ang sabi ko nga kay Saki dyan, budulin niya na nga ang tito niya. Pero nagulat nga kami dahil hindi nga siya katulad ng ibang bata na iniiyakan yung mga laruan para lang makapagpabili. Kaya nga naisip namin na ipasyal na lang siya sa Kidsuna. Saan na itong kasama ko? Walang dito sa laruan. Hinayaan ko na nga muna sila dyan magbanding, magtito. Kasi alam ko nga na na-miss din siya ni Bebe Pau Pau. Nung nasa Pinas pa kasi siya, lagi siyang nasa kwarto ng kanyang tito. At pag nagbi-video call nga kami, palagi rin siyang sumisilip at nakikipagkulitan sa akin. Kaya nga nung una niya akong makita, parang hindi nga siya nangilala sa akin. At tinuturo niya pa nga yung picture ko. Ito nga yung throwback ng video namin. Ang cute, diba? Hindi na nga ako pumasok sa Kidsuna at nag-ikot-ikot na muna ako dito sa SM Caloocan. Akala ko nga malaki yung mall dito. Pero ang bilis ko nga lang tong naikot mga ti. At sakto, nakakita nga ako ng Jayco dito. Nagkikrave pa naman ako sa kanilang Spanish latte. Kaya nga nag-me time muna ako dito at nag-edit ng mga vlogs. Kaya lang wala pang 30 minutes, nagulat nga ako. Andito na sila. Po ni Saki, gutom na gutom siya. At kinuha niya agad tong donuts. Siguro nga napagod kakalaro. Sabi ko nga kay Bebe dyan kumain kami ng kanin. Kaya tinanong namin siya kung gusto niya mag-Jollibee. Kaya nga pagkatapos niya kumain, pinupunasan na siya ni Bebe dito. Sobrang maalaga nga siya sa mga pamangkin niya. Kaya nga alam ko pag nagka-baby kami, alam ko magiging mabait siya na daddy. Mga after 10 years. Char! Pero parang ayaw niya nga ng Jollibee at gusto niya pa daw ng donuts. Kaya nga pinapili na namin siya ng gusto niya. Dahil natikman niya nga yung Oreo donut na in-order ko kanina. Yun daw ulit yung gusto niya. Hira nga lang siya kumain ng matamis. Dahil dati nga nung nagka-tonsil siya, natakot na nga daw siya kumain ng matatamis. Sarap!
Mama, malagot ka. Tinaguan nga namin siya dyan mga ti. Akala nga namin iiyak siya. Pero hindi nga. Tinitingnan niya lang kung saan kami nagpunta. Tapos nung pauwi na nga kami mga ti, may nadaanan nga kami ditong photo booth. Namiss ko nga magganto mga ti. Kaya niyaya ko nga dito sila bebe. Para meron na nga rin kaming souvenir. Akala nga namin tatanggalin niya tong mga pinagsusuot namin sa kanya. At mukha nga na-enjoy niya mga ti. Dahil nga ang sabi niya sa amin, more pa daw, more. Ay, wala na. Ay, wala na. Pagkatapos nga umuwi na rin kami. Yun lang for today's video. I hope you enjoyed this vlog. Thank you for watching. それじゃあまたね. Bye bye.